We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Dalawang newly elected barangay officials patay matapos pagbabarilin sa Panabo City sa Davao del Norte at Antipas, Cotabato. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pilikitan lang o motor. Mao ni among bagong kapitan. Hindi na umabot pa sa oath-taking ceremony ng mga bagong halal na opisyal sa barangay nitong Miyerkules ang newly elected barangay captain sa barangay Dato Abdul Dadia sa Panabo City sa Davao del Norte na si Paul Albert Sakian matapos siyang pagbabarilin sa nasabing barangay alas 3 Martes ng hapon. Ayon sa ilang residente, nakarinig na lang sila ng dalawang magkakasunod na putok ng baril ng mga sandaling iyon. Makikita sa video na duguan at wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan si Sakian matapos itong magtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo. Base sa investigasyon ng Panabo City Police, galing siya dito sa area ng New Visayas. Pauwi na siya sa kanyang residence dito rin sa Dato Abdul. Then upon reaching yung place of incident, he was fired upon by two unidentified male person. Yun yung naging dahilan kung bakit bumangga siya doon kung makita niya yung waiting shed. Agad namang tumakas ang mga sospek. Huwag ko'y problema ng batana. Si Lord na lang bahala sa ila. Tapok mi diri na ni udto pa mi. Unya pagka kuan nag-storya. Diyan siya sa mong likod. Nagpadala naman ng LGU ng letter request sa kapulisan para sa pagbuo ng Special Investigation Task Group. Nananawagan kami sa mga kababayan natin, lalo sa taga Panabo, kung mayroon silang nakita or may alam sila patungkol sa nangyari. Humihingi kami ng tulong sa inyo para sa mabilis na ikalulutas ng kaso nito. Samantala, patay din ang newly elected barangay kagawad sa barangay Dolores sa bayan ng Antipas, Cotabato na si Edmar Perero matapos siyang pagbabarilin Miyerkules ng umaga. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril at pagtukoy sa pagkakilanlan ng sospek. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 40 pamilya ang inilikas ng otoridad bunsod ng pagbaha at landslide sa isang barangay sa Coronadal City sa South Cotabato. Narito ang report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Inilikas ng mga otoridad ng mga apektadong residente na pawang mga miyembro ng Blaan Community ng Sitio Lower Ladol, Barangay Asumpcion sa Coronadal City sa South Cotabato alas 7 Martes ng gabi. Ito'y matapos gumuho ang lupa malapit sa mga kabahayan kasabay ng naranasang malakas na pag-ulan sa lungsod. Binaha rin ng nasabing lugar matapos umapaw ang ilog malapit dito. Kinabukasan, dito na tumambad ang mga nagkalat sa mga kalsada na malalaking bato, mga nabuwal at inanod ng mga puno at mga kapal na putik bunsod ng pagguho ng lupa at pagbaha. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang otoridad. Yun kasi, combination ng landslide at ng upstream na floodwater going downstream kasi yung mga IPs doon, yung mga indigenous people, Blaan, they are actually residing doon sa gilid ng gali. Sa gym ng Barangay Santa Cruz sa Coronadal City, pansamantalang lumikas ang 42 apektadong pamilya. Ayon sa ilang lumikas na residente, sobra raw ang takot nila na mga oras na iyon. Isa na dito ang kapapanganak pa lamang na si Judy Ann. Anya, nandun kami sa loob ng bahay namin. Tulog pa kasi kaming dalawa eh. Paggising namin malaki na yung tubig. Kuha na mo ng mga lutakaw.
nagsulod sa balay namon. Nagmonitor din ang makawani ng City Health Office Coronadal. Yung iba, common na illnesses like flu, ganon, tapos may konting ubo. Wala namang nagkaroon ng malalim na mga sugat. Namahagi na ng tulong ang Coronadal City LGU at Provincial Government ng South Cotabato sa mga apektadong residente. Ayon sa otoridad, hindi pa ligtas bumalik ang mga residente sa kanilang mga bahay sa sitio Lower Ladol. Ayon sa Pag-asa, easterlies pa rin ang sanhi ng mga pag-ulan sa Mindanao. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, Just Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, inuulan ngayon ang Palawan at ilang bahagi ng Mindanao dahil sa bagong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan yan ng Pag-asa 395 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa, Palawan. Mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging bagyo. Posible na ngayong araw ay lalabas na ito ng PAR. Sa kabila niyan, nagbabala pa rin ang Pag-asa sa pag-uulang dala ng LPA na maaaring magdulot ng baha o landslide sa Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Ngayong umaga, asahan ng ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mindanao, Palawan, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Posible ang heavy rain sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ang extreme northern Luzon. Easterlies at mga local thunderstorms naman ang maaasahan sa iba pang panig ng bansa. Nauwi sa habulan ng paninita ng bantay dagat sa 6 na katao na umano'y iligan na nangingisda sa bahagi ng Sariaya, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nauwi sa habulan sa katubigan ng Tayabas Bay ang pagsita ng mga bantay dagat ng Sariaya, Quezon sa bangkang yan, kung saan lula ng 6 na katao na nagsasagawa umano ng iligal na pangingisda. Gumagamit umano ang mga ito ng dinamita at aparato na nagmomonitor sa galaw ng mga isda sa ilalim ng dagat. High-tech na nga po sinasabi natin na itong mga dynamite fisherman na ito ito pong fish finder. Nagtataka nga kami, may mga fish finder na palang ginagamit sila. Tumagal ng 40 minuto ang habulan sa dagat. Sa gitna niyan, isa-isa raw na iniitsa ng mga target ng seaborne operation ang mga gamit nila sa dagat. Nang mapasadsad malapit sa pampang sa Lucena ang gamit na bangka, agad umanong nagsitakas ang mga sakay nito. Bukod sa bangkang ginamit, na-recover pa ang improvised dynamite pati na ang kalahating kilong iba't ibang isda na nahuli na. Kung saan po pinabahak po namin sa physics examiner, na ito po ayon po doon sa physics examiner po positibo sa na illegal dynamite fishing po. Malinaw umanong paglabag sa Philippine Fisheries Code ang paraan ng pangingisda ng mga ito na lubhang nakakasira sa mga coral reef sa karagatan. Gumugulong ang investigasyon sa insidente at inaalam na rin ang tunay na may-ari ng bangkang na-recover sa operasyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtirik ng kandila, nag-alay ng dasal at nagpahayag ng simpatya ang mga mamamahayag sa Cagayan sa isang prayer vigil na ginanap sa Rizal Park sa Tuguegarao City. Ito'y bilang pagkondena sa pagpaslang kay DJ Johnny Walker o Jose Humalon sa tunay na buhay sa loob mismo ng announcer's booth sa Misamis Occidental. Ayon sa pahayag ng Cagayan Capital Press Corps, lubha silang nalulungkot sa pagkamatay ni Humalon, lalo pa at patuloy ang natatanggap na pagbabanta sa mga kasapi ng media. Nanawagan sila sa agarang aksyon ng pamahalaan at makasuhan ang mga sangkot sa pagpatay kasama na ang mastermind. Ibinagayway rin ang isang tarpaulin na nagpapahayag ng simpatya para sa pamilya ni Humalon. Nakasulat din ang mga katagang Stop Media Killings. Masama yung loob natin na ganito ang ginagawa nila. Despite of yung mga lumalabas na mga issues and concern or problema, dapat idinaan na lamang po sana nila sa korte. Mga kapuso, pasintabi dahil sensitibo ang balita na inyong matutunghayan.
Ilang bahagi ng katawan ng lalaki na natagpuan sa 3 magkakahiwalay na lugar sa Iloilo City, kumpleto na matapos huling makita ang ulo nito. Biktima, positibong kinilala ng kanyang pamilya. Si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Huling natagpuan ang pugot na ulo ng biktima sa distrito ng Arevalo sa Iloilo City Martes ng hapon. Kinumpirma mismo ng Iloilo City Police na iisang tao lang ang mga natagpuang bahagi ng katawan ng bangkay ng isang lalaki. Unang nakita ang bahagi ng katawan nito na pinugutan ng ulo at pinutol ang mga braso sa barangay Buangharo. Ang mga putol na braso naman ay natagpuan sa barangay Ticod Lapas nitong Lunes. Positibo namang kinilala ng pamilya ang bangkay na si Christopher Cabalquinto, 32 anyos, ng barangay 7 sa bayan ng San Miguel, Iloilo. May scarab lang hindi man kun nga draggal, basta may agi. May agi, di may digyan gidman ang mga kuko nito, pero sa kahig kagang kuko naman sa 5 parehas gid. Huli raw nilang nakita ang biktima noong November 2. 2 anggulo ang sinusundan ng pulisya sa pagpatay sa biktima. Una, ang iligal na droga. Matatandaang may 3 sachets ng shabu na nakaipit sa brief ng biktima nang matagpuan ang bangkay nito. May nakasulat pa sa isang piraso ng karton na iniwan sa sako kung saan nakasilid ang pugot na katawan ng biktima na may babala sa mga drug pusher. Ang gusto lang namon i-divulge that there is an information based on intelligence that he is into drugs. Hindi ko mambal kung ano gid ang as to reliability and the truthfulness of that information. Naging subject ini sa test by operation ini si Cabalquinto or si alias Tope. Kung hindi nakabakal ang mga operatiba naton sa isa ka sachet isang droga. When the alias Tope is subjected for operation, wala naman ini sa Banwas ang San Miguel. Pero ayon naman sa barangay, nabalaan ko rang kabata nga daw ipuson man sa kagang mabubuot man, pero way man sa record ri sa amon. Tinitingnan din ang anggulo ng crime of passion, galit o selo sa biktima. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Driver ng fuel tanker patay matapos bumangga sa sinusundang tanker sa Talisay City, Cebu kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA, napag-alaman na galing ang 2 fuel tanker sa lungsod ng Mandaue at papunta sana sa Southern Cebu. Habang binabaybay ang kalsada, huminto ang naunang tanker sa corner ng Uldog Street, Barangay Poblasyon, Talisay City dahil naka-red ang traffic light. Subalit ang nasa likurang tanker ay dumiretso at binangga ang tanker na nasa harapan, tumawid sa kabilang kalsada at bumangga sa pader ng isang bahay. Parehong walang laman ang 2 tanker. Ayon kay Dave Tumulak, City TODA Head, ang madulas na kalsada ang posibleng sanhi ng insidente. Dahil dito, muling nagpaalala ang City TODA sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho, lalo na kung umuulan. Hindi naman alintana ng mga magsasaka at iba pang residente ang matinding sikat ng araw, mapanood lang ang karera ng kalabaw sa Barangay San Roque, Cabiao, Nueva Ecija. Bahagi ito ng kapistahan ng Barangay San Roque kung saan ginaganap ang aktibidad sa gilid ng makasaysayang ilog ng bayan. Mahigit 40 kalabaw ang isinali sa karera. Ang ilang kalahok mula pa sa ibang probinsya. Nais daw ng komite ng aktibidad na mabigyan ng kasiyahan ang mga magsasaka. Pasasalamat din daw ito ng mga magsasaka sa Panginoon dahil sa magandang ani. Madalas daw kasing nasa bukid lamang ang mga magsasaka kasama ang kanilang mga alagang kalabaw. Kaya ang karera ng kalabaw ay nagsisilbing bonding ng mga magsasaka at kanilang mga alaga. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pasintabi po mga kapuso, 2 naaagnas na bangkay ang natagpuan sa isang bakanteng lote sa Binalonan, Pangasinan. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon.
Naaagnas na at nangangamoy na rin ang dalawang bangkay na natagpuan sa isang bakanteng lote sa barangay Linmansangan, Binalonan, Pangasinan. Hindi na rin matukoy ang kasarian ng mga bangkay dahil nasa state of decomposition na ang mga ito. Wala na ring saplot ang isa sa mga biktima na posibleng natunaw o nakain na ng organismo. Walang anumang pagkakakilanlan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, itinapon lamang sa lugar ang mga bangkay. Naka-plus alarm na kami magmula noong November 4 hanggang ngayon wala naman nag-claim at saka wala naman nawawalang tao dito sa Binalonan. Hirap din ang pulisya na matukoy kung may foul play sa insidente. Dahil naaagnas na ang mga bangkay at base na rin sa rekomendasyon ng punerarya, inilibing na ang mga ito. Nakuhanan ng video ang retrieval operation sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa Angalacan River na sakop ng Barangay Santa Maria, Mapandan, Pangasinan. Bloated na ang katawan ng biktima at halos hindi na rin makilala. Naging basehan sa pagkakakilanlan ng biktima ang kanyang tattoo. Kinilala siyang si Edward Mendoza, 53 anyos. Ayon sa pulisya, 4 na araw na napaulat na nawawala ang biktima bago natagpo ang patay. Ayon sa kaanak, tambayan ng biktima ang Angalacan River. Posible umanong nadulas ang biktima at nahulog sa ilog kaya nalunod. Oo, nagulat kami. Hindi namin alam na siya yun. Kala namin iba. Kasi nakataob siya. Hindi namin malaman kung sino yun. Pagsisiyasat niya doon sa bangkay, wala naman po siyang nakitang foul play o mga kuwan na mayroon siyang nakita na mga galos. Wala naman po, yung gas-gas lang. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, special election sa 3rd Legislative District ng Negros Oriental na itinakda sa December 9, kanselado na ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia. Ayon kay Commissioner Garcia, inadapt ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng COMELEC Law Department na huwag ipagpatuloy ang pagsasagawa ng special elections. Kasalukuyang bakante ang posisyon matapos tanggalin ang nooy 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na naharap sa iba't ibang kaso kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 10 iba pa noong March 2023. Ipinahinto rin ng COMELEC ang lahat ng preparasyon sa special elections pero bago inanunsyo ng COMELEC ang kanilang desisyon, nakapaghain na ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkakongresista si dating Negros Oriental Governor at kapatid ni Arnie na si Pride Henry Teves. Nagsumite rin ng kanyang COC si retired Colonel Reynaldo Lopez, kamag-anak ni Governor Degamo. I was called to the challenge by, my constituency sa 3rd District. Kaya dugay gibek kay 3rd District. Then I took up the challenge. We have a legislative agenda that would look into basically into the socio-economic sa upliftment ng ating mga taga Tresero Distrito. Karagdagang 30 pesos sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Western Visayas ipatutupad na sa susunod na linggo. Dole Region 6 may paalala sa mga employers, lalo na sa mga hindi susunod sa inilabas na wage order. Para sa detalye, makibalita tayo live kay Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Aileen? Cecil, epektibo na sa November 16 ang 30 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa dito sa Western Visayas. Malaking tulong raw ito para sa mga manggagawa, ngunit ilan sa kanila ay nakukulangan sa nasabing dagdag sahod. June 2022 nang huling taasan ng sahod ng mga minimum wage earners sa Western Visayas. Kaya ang 30 pesos na dagdag sa arawang sahod na matatanggap ng security guard na si Jose Arniel simula November 16 ay malaking tulong daw sa kanyang pamilya. Pagpangini sa sa malakasang bugas, tapos pagpamasahe. Mula sa 450 pesos na daily wage, magiging 480 pesos na ang arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agriculture sector na may mahigit 10 empleyado. Tataas naman sa 450 pesos mula sa 420 pesos ang sahod ng mga manggagawa na may 10 o mababa pa ng mga empleyado. Samantala, magiging 440 pesos naman ang arawang sahod ng mga manggagawa sa agriculture sector. Pero para sa grupong United Labor Group, kulang ang naaprubahan na aumento sa sahod.
dahil isinusulong ng nasabing grupo ang 100 pesos na daily wage increase. May mabawi sa value nga nadula sa sweldo sang mamumugon sa 30 pesos nga gin-approve sang Regional Wage Board. Maliban sa Western Visayas, aprobado na rin sa ilang rehiyon ang wage increase na kinabibilangan ng National Capital Region, Calabarzon, Central Visayas, Cagayan Valley, Central Luzon, Soc-Sargen, Ilocos Region at Zamboanga Peninsula. Simula November 12, madadagdagan ng 30 pesos ang daily minimum wage na 338 pesos na mga manggagawa sa private sector, kabilang ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula. Habang ang second tranche na 13 pesos matatanggap simula February 2024 at magiging 381 pesos na. Malaking tulong na raw ang wage increase. Lipay pud mi kayo ana sir para dungag lang sa amo ang sweldo kay kulang man kayo sa pagkakaron. Kay mahal kayong palitonon. Mas mabuti na rin yun sir kasi mas sa bagay ngayon kasi mas kailangan ng mga workers yung dagdag na sweldo. Ayon sa DOLE 9, bibigyan ng 10 days mula sa date of publication of wage order sa mga private employer na nais umapila. Samantala, may paalala naman ng Department of Labor and Employment 6 sa mga employer ukol sa ipatutupad na dagdag sahod. Because of the advent of the new wage order, which will take effect come November 16, for the employers, ang ating hiling lang ay to voluntarily comply with what is mandated by the new wage order. Dagdag pa ng DOLE 6 ay may kaukulang kaparusahan sa mga employer na hindi susunod sa wage order, kagaya na lang ng 100,000 na multa at hindi bababa sa 2 taong pagkakakulong. Balik sa iyo, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, mamangha at ma-relax sa ganda ng tanawin sa Bontoc Mountain Province. Mga lugar at pagkaing tatak ng bayan ng Bontoc, tuklasin. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mula Ilocos Region, umakyat naman tayo kapuso sa Cordillera Administrative Region sa bayan ng Bontoc, ang kapital ng Mountain Province. Mula sa Mount Pukis, makikita ang overlooking ng sentro ng Bontoc. Mula sa bahaging ito, matatanaw na rin ang ilang rice terraces. Halos nababalot pa sa pine trees ang kabundukan, kaya naman maliban sa presko, napakabango pa ng hangin. 1 oras mula sa sentro ng Bontoc, makikita ang mainit hot spring na nasa kalagitnaan ng mga kabahayan. Sa biyahe pa lang, mabubusog na ang iyong mga mata, lalo na kung mahilig ka sa adventure. At kung pagkain naman ang pag-uusapan, pamoso rito ang itag. Itag kung tawagin ng mga taga-Sagada na pinapausukan ang karne. Inasin naman ang tawag sa Bontoc na binibilad sa araw ang karne. At kiniing sa Benguet. Kasi wala po tayong refrigerator noon, kaya to be able to preserve the food, pinaka-basic po yung pag-asin, and then to add additional flavor to it and to make it last longer na hindi inuud, ganon, is they smoke it or they put it under the sun. 6 to 8 months daw ang kinakatay na baboy para malaman ang karne. Pinapakain din ng damo ang baboy bago katayin para mas malasa ang karne nito. Hindi sapat ang 1 araw para masaksihan ang ganda ng Mountain Province. Nung dumating ang pandemya, nawalan din kami. As in, walang turista. Pero ngayon, nararamdaman namin na at least umusbong uli ang turismo. Paano kapuso? Idagdag na ito sa inyong listahan at mabighani sa alok na ganda ng Bontoc. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kaliwat kanan ang isinagawang programa sa Tacloban City, Leyte kaugnay sa paggunita ng ika-10 taon buhat ng Manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Pinangunahan din ni PBBM ang commemorative program. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa commemorative program, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
ang katatagan ng mga biktima sa kanilang pagbangon mula sa pinakamalakas na bagyo na naranasan ng bansa. Aminado ang presidente na marami pa ang dapat gawin para matulungan ang mga biktima ng Yolanda. Isa na dito ang pagbibigay ng housing units at land titles. Iginiit rin niya ang kahalagahan ng pagpapaigting ng disaster response. We continue to build disaster-resilient evacuation centers and emergency operation centers. We are also putting into place more centralized and efficient early warning systems, incident command systems, and disaster response strategies. Kasabay ng paggunita ng ika-10 taong anibersaryo ng Super Typhoon Yolanda, ibinida ng Department of Science and Technology ang iba't ibang teknolohiya na makakatulong sa disaster response at mitigation. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kailangang sariwain at balikan ang mga nangyari para mapaghandaan ang hinaharap. But putting our experience at the heart of this event reminds us of the calamity that brought unimaginable destruction to the Visayas, to the Philippines. It serves as a poignant reminder of the power of nature and our vulnerability to that power. Kahapon ng hapon, nagsagawa rin ng blessing sa mass grave sa Barangay Basper, Tacloban City na sinunda naman ng candle lighting sa Plaza Rizal sa nasabing lungsod. Mula sa GMA Regional TV Balitang Isda, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 46 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.